Magandang tanghali sa ating lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang tatlong bahagi ng talumpati. Okay, so ang talumpati ay may tatlong bahagi. Ito ay ang panimula, katawan, at wakas. Okay, so ating unahin ang panimula. Okay, so pag sinabing panimula, di ba, sa talumpati, ito ay ang pambungad na bahagi kung saan ipinapakilala ang paksa upang makuha ang atensyon ng mga tagapakinig natin, di ba? Karaniwang may nakakawiling tanong or CV sa ating talumpati, di ba? Kaya importante ang panimula sa talumpati kasi dapat dito pa lang is makuha na natin yung atensyon ng tagapakinig natin, di ba? Okay, and then the next ay katawan o nilalaman. Okay, so sa katawan naman o nilalaman, dito inilaladang pangunahing punto o argumento ng talumpati. Maaaring may tatlo o higit pang pangunahing idea na may mga paliwanag, ebidensya at halimbawa upang suportahan ang mensahe natin, di ba? So sa nilalaman importante yun, yung mga nabanggit ko, di ba? Kasi yung part na parang yung mensahe natin, di ba, parang kaaya-aya sa mga taga-pakinig at sa talumpati. Okay, so ang last naman ay ang wakas o konklusyon. Sa bahaging ito naman o sa konklusyon, inuulit o binubuod ang mahalagang punto ng talumpati. Karaniwan din nag-iwan ng hamon o inspirational na mensahe sa panawagan ng action sa mga tagapakinig natin, di ba? Importante na mag-iwan tayo ng inspirational na mensahe sa mga tagapakinig natin.